At ayan nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong gabi, itong ratings ng Itbulaga muna ha. Wait lang, sana ba yun? Nawala tuloy. Itong ratings ng E80 Kabayan mula noong September 21, nakakuha sila ng 4.2%. Ang Itbulaga ng Tape Incorporated po ay nakakuha ng 3.7%. Ayan. And its showtime naman noong September 21, nakakuha ng 2.7%. Ayan. Noong September 22, 4.3 sa E80 ng TV5. Ang Itbulaga ng Tape Incorporated ho ay 4.0. Ayan. And ang each showtime nakakuha ng 3.1%. Sa September 23 nung Saturday ho, nakakuha ng 5.4 ang E80 ng TV5 at 3.3% ang each showtime and 3.6% naman ang Itbulaga ng Tape Incorporated. Ayan, kabayan. Ayan ho ang takbo ng ratings ng E80 at ng Katunggaling Noontime Show. So, ayun nga ho. So, hindi ka pa nga ho natatapos until now itong issue kay Mr. Joey De Leon about sa lubid na yan, na remarks niya noong sa segment ng Gimme 5. Ayan. And marami nga ho nagre-react dyan na very offensive para sa kanila yung nabanggit ni Mr. Joey De Leon. Ayan. Ang pinagtataka ko lang, bakit kasi naisip agad ng karamihan, hindi naman karamihan, naisip agad ng ibang tao na yung sinabi ni Mr. Joey De Leon tungkol sa pagpapakamatay ang lubid. Ang lubid ba ginagamit lang sa pagbibigti? Yun lang ba yung purpose ng ano? Yun lang ba ang pinaggagamitan ng lubid para sa pagbigti? 'Di ba? At ito pa ang masaklap, kabayan, no? Kino-compare nila yung ginawa ni Vice Ganda at saka ni Ayon Perez doon sa sinabi ni Mr. Joey De Leon. Sa akin na ito ang sarili kong opinion at pananaw dito. Kila Vice Ganda at saka kay Ayon, may actuation na nangyari. Sinubo ang daliri, nag-emote na as if na parang may gustong i-imply sa ginagawa nila. Okay. So, indecent. Ayan, act. Ngayon, si Mr. Joey De Leon naman, nagsabi ng lubid, nakalimutan nyo, hindi naman niya kinuha ang lubid at nilagay sa leeg. Walang actuation na nangyari. Nagigets natin yung point, guys, yung logic. And besides, marami namang pinagagamitan ng lubid eh. Nagtataka talaga ako bakit iniugnay ninyo talaga ang lubid sa pagpapakamatay. Although, oo, maraming gumagamit niya na mga kababayan natin na nadidepressed, na nagbibigti. Ayan, no? Ayan. Pero kung yun man ang nasa isip ni Mr. Joey De Leon, siyang nakakaalam nun. Pero ang nakikinita ko dito, kasi pagdating sa mga ganyang technical matter, no, hindi naman niya walang actuation eh. Buti sana kung kinuha niya yung lubid at nilagay niya sa leeg niya. Eto, lubid, eto ganito, ilagay niya sa leeg niya. Ganun. Para sa akin, na opinion ko yun. So parang nawiwirduhan lang ako doon kung parang naghahanap pa na lang kasi ng butas mga supporters ng kabilang show, no, na ipupukol, parang naghahanap pa na lang ng naghahanap pa na lang ng may ibabatong mali sa bawat isa. Pero nung una kasi, mabalikan natin yung bago pa kasi na file ng suspension, itong si Vice Ganda at si Ayon Perez, specifically ang It's Showtime, kabayan, nung nagpataw, nung hindi pa napatawan rather, bakit hindi nyo naisip na anak ni Tito Soto, ito si Lala Soto? Bakit nung nagkaroon ng issue na ginagawa lang ng trabaho ng MTRCB ang kanilang trabaho sa pag-regulate ng mga palabas sa television, bakit doon ninyo na iniiugnay ngayon ang pagiging mag-ama nung Lala Soto at ni Tito Soto at ng ugnayan ng TVJ doon sa chairperson ng MTRCB, which is very unfair talaga. No? Kasi, we have the right na mag-call out, yes. Pero, sana dapat iniisip din natin na hindi tayo ang dapat judge dyan. Hindi tayo dapat ang mga siwa dyan. We have the right na i-call out, pero i-leave natin doon sa mga authority kagaya ng MTRCB. Dahil marami naman yan dyan sila. Hayaan natin sila ang gumawa ng kanilang trabaho kasi sila ang may prerogative to do those things, those responsibilities sa pag-regulate ng mga TV shows.
Ano-ano bang ginagamitan ng lubid, kabayan? Marami namang ginagamitan ng lubid para ito sa opinion ko, ha. So, mga masyadong na-offend, opinion nyo yun. Ito naman sa aking opinion naman, um, kasi kung halimbawang ako magbibiro, hindi ko rin gagawin yan. Of course, hindi ko gagawin yun kasi unang iisipin ko is baka may ma-offend, baka may maka-misunderstood. Ayan, ha. Pero kung magdidig tayo deeper, kabayan, sa pinupunto ng ibig sabihin ng tao, kasi hindi naman natin alam kung ano ang kanyang ibig sabihin doon. Siya lang nakakaalam doon. Okay? Um, Maraming pinagagamitan ang lubid. Kagaya ng nilalagay sa pangkasal, di ba? Cord yun, di ba? Wedding cord, yung nilalagay dito. Nilalagay naman yan. Lubid naman yun. Yung tinatali sa asong malalaki, di ba lubid? Kasi di na naman nakakayanin niya ng leash, ng dog leash. So, lubid ang ginagamit. Ang pag nagtali ka ng kambing mo, ano bang ginagamit? Di ba lubid? Nilalagay sa liig. Nilalagay naman talaga sa liig yun. Pero hindi naman sinabi ni Joey De Leon na ilagay sa liig para magpakamatay. That is beside the point. Yun ang aking pagkakaintindi, ha. Oo. Kasi kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya ho tayong pag-iisip. So, medyo inisip ko na mas malalim pa yung sa akin. Ewan ko kasi marami din ako napanood ng mga vlogger na may mga pananaw din na hayaan na lang natin ang MTRCB mag-decide for that. So, hindi na tayo hindi na natin pwedeng pangunahan pa sila na bakit ganito kinukumpara si Vice Ganda tsaka si Ayon. Bakit si Joey De Leon ba? Yung may actuation ba siya na nilagay niya lubid sa leeg niya? O di ba? Ang sinasabi niya, inline doon sa question na, kasi ang tanong kasi, di ba, 5 bagay na nilalagay sa leeg. Okay. So, kung kinuha niya ang lubid at ang nilagay niya sa leeg niya, dinemonstrate niya, dinemon niya, so siguro, talagang sa pool siya doon, di ba? Pero kung sasabihin niya na lubid, nakalimutan niyo, marami naman kasi talagang lubid na nilalagay sa leeg. Pina natin granting na leeg ng tao. So marami nga pinagagamitan niyang lubid. Kasi kagaya sa kasal, di ba yung itatay yung bagong kasal? Cord, nalagay dyan. Lubid naman yun eh. Tapos yung ano pa ba yun? Marami pinagagamitan ng lubid. Nakakapagtaka lang bakit doon agad ang konklusyon ng ibang tao sa pagbigti. Wala naman sinabi si Joey De Leon na lubid pang bigti. So, wag nating ihambing yung nangyari doon sa It's Showtime tsaka kay Joey De Leon. Kasi unang-una, ang It's Showtime, marami ng violation talaga na nagawa bago pa yung icing issue nila na yan. In fact, meron pa nga silang preventive suspension prior pa dyan sa kanilang ginawa na icing issue na ganyan. So, magkaiba ho kasi masyado eh. Magkaroon sana tayo ng masyadong malalim na critical thinking kasi kagaya niyan, ikukumpara ng mga ibang tao, yung sitwasyon ni Vice Ganda tsaka ni Ayon doon sa pagkain ng icing, doon sa sinabi ni Joey De Leon. Si Joey De Leon walang actuation na ginawa. Sila Vice Ganda merong actuation na dinemonstrate. Okay? Yan ang pagkakaiba nila. Ayan. So, parang may implication talaga. Ayan. And then, kay Joey De Leon kasi, nilagay ba niya lubid sa leeg niya? Dinemo ba niya? Of course, hindi tayo, yan. Of course, very sensitive tayo sa mga ganyang issues. And we are supporting naman yung mga tao na syempre, ang mga nagsasuffer sa depression, anxiety, na nagli-lead into a suicidal matter, no? Hindi naman natin gustong mangyari yan, syempre. Of course. Kaya, dahil ang depression, hindi talaga birong usapin yan. At hindi dapat pinagtatawanan yan. At hindi naman dapat talaga yan isasantabi. Kasi nga, kapag may isa tayong membro ng pamilya or kaibigan na nakakaranas ng depression, kailangan na matulungan natin sila psychologically and emotionally. And kung ano pang may itutulong natin sa kanila na mais yung kanilang depression. Na hindi na mag-lead into magpakamatay or something. Ang pinag-uusapan na natin dito is about doon sa lubid na wala namang actuation na yun ang pinupunto niya para pangalanda ka na ginagamit para magpakamatay. Napaka-ironic para sa akin. Ewan ko yun ang tingin ko, opinion ko yun. Yun ang pananaw ko. So,
Para sa'kin, edi antayin natin tutal nalabas na naman na ng ano, naglabas na ng statement ang MTRCB about that matter. So, hayaan natin ang MTRCB magtrabaho diyan sa bagay na 'yan, 'di ba? Kaysa naman sa panay tayo salita ng salita diyan and then ikumpara yung It's Showtime tsaka E80 and, iugnay ang relationship ni Lala Soto doon sa TVJ natural. Kahit bali-baliktarin natin ang mundo talagang magkadugo yung mga 'yan. And kasalanan ba nila na magkadugo sila? Kasalanan ba ni Lala Soto na siya ang in-appoint ng presidente ng Pilipinas para maging chairperson ng MTRCB? Eh bakit nung hindi pa napapatawan, ulitin ko, bakit nung hindi pa napapatawan ng suspension, itong It's Showtime dahil dyan sa icing issue ni Vice Ganda at ni Ayon Pers, bakit hindi ninyo inililink? Bakit hindi ninyo naman ninyo nabubukang bibig na si Lala Soto eventually, magiging kakampi ng E80 yan kasi anak siya ni Tito Soto, pamangkin siya ni Vic Soto, gito yan, blah blah blah, and so on and so forth. Bakit nga yun lang naisip yan? Di ba? Oh. Ibig sabihin, masyado ng personal yung ginagawa ng ibang tao dyan sa paligid. No, you are not doing a professional, you are not working professionally, kundi you are hitting below the belt na without realizing the fact na, hello, malinis pa tayo. Harap-harap din sa salamin kapag may time, kung talagang valid naman yung reasons natin, why not coconut, di ba? Pero kung legit or illegitimate na claims, hayaan natin na okay na yung mag-comment ka na ganun, i-call out. Pero yung panay ka patutsada na patutsada, alam niyo yun, nakaka-degrade ng pagkatao yan and then at the same time, parang naghahanap pa na lang ng butas kasi hindi matatapos sa ganyan yan. Oo. So sa tingin nyo ba kung mapapalitan si Lala Soto o granting na mag-resign si Lala Soto, kung sino man ang ipapalit, sa tingin nyo, anong gusto nyo? Kakampi sa It's Showtime? Yun ba yun? Ano ba? Sino bang papaupuin ninyo dyan sa chairperson, as chairperson ng MTRCB para wala kayong masabi? Ang hirap kasi sa mga taong na iba kabayan, reklamo na reklamo. Sila naman yung walang natutulong. Alam niyo yun? Mas marami pa ang reklamador kesa sa nakakatulong. Di ba sa bansa natin ganun? Yung mga reklamador, yung pang hindi nagboboto. Di ba? Yung mga hindi nagboboto, wala tayong karapatang magreklamo kasi hindi tayo i-spend ng time para pumili ng mga mabubuting leaders sa bansa natin para mataguyod ng maayos ang bansang Pilipinas. Kaya huwag tayong magreklamo kung may palpak sa gobyerno. Ayan, kasi una-una, kapalpakan din natin na hindi tayo pumunta sa presento natin para mag-register para tuwing halalan, makapag-participate tayo na pumili ng mabuting leader para sa bansa natin. Ayan, tapos ngayon reklamo tayo ng reklamo. Hindi na alam ng bawat departamento ng bansa natin kung ano ba talaga ang gagawin nila, kung sa kaliwa, sa kanan, sa likod, o sa harap. Sa dami ng reklamo ng iba dyan. Ayan.